Darius? Agad si Darius na napabaling ng tingin sa kabila at nakita niya ang isang babae na maraming dala. May kasama pa yung isang babae. Tila naghihintay ang mga yun ng sasakyan. Daig pa niya ang nakakita ng multo sa pagkakita sa ina niya na mukhang namalengke na para sa mga construction worker. Nakita ni Darius ang sasakyan na service vehicle ng Escobar na tumigil sa may tapat ng dalawang babae at mula doon ay bumaba ang driver, si Mang Tino. "Senyorito!" Bati nun sabay yuko sa kanya pero hindi si Darius umimik. Ang ina niya ay nakaawang ang mga labi habang nakatingin sa kanya matapos siyang batiin ng senyorito ni Tino. Darius, ani ulit ni Mariela at hindi malaman ng binata kung siya ba'y sasagot o hindi. Ayaw ni Darius magmukha siyang palalo na anak pero anong gagawin niya? Hindi niya ito kayang batiin o kamustahin dahil nakikita niya na kung payat ito noon ay tila mas payat at tumanda na ito ngayon. "Tayo na, Mariela Corazon. Amo natin yan. Huwag niyong tinatawag-tawag na Darius," ani Mang Tino na nagmamadali ng isinakay ang mga bayong sa loob ng closed van na kulay puti. May pangalan yun sa dalawang gilid na Hacienda Escobar. Paanong amo? Nautal na tanong ni Mariela. Pero ibinaling na ni Darius ang mga mata niya sa tendera na inaabot sa kanya ang mga kiwi. Inabutan niya yun ng bayad. "Amo, siya yung amo natin sa resort," sagot naman ni Tino. Kaya muling tinignan ni Darius ang ina niya. "Anak ko yan," bulalas nito at halos maiyak sa pagkasabi nun. "Paanong amo? Ay anak ko yan." Nasaktan si Darius sa salitang yon dahil ang naisip niya. Kaagad ay mas naging ina pa si Lilibet sa kanya kaysa dito. Pinilit siya noon na makapag-aral ulit. Siniguradong maayos ang kalusugan niya. Si Larry ay mas naging ama pa kaysa kay Balbon. At naniniwala si Darius na kahit na hindi siya ang tagapagmana ni Ferret, tao pa rin siyang ituturing ng mag-asawang yon dahil napakabubuti nun kahit sa mga trabahante na mga wala namang estado sa buhay. Ganun ang mabuting tao. Tumingin sa kanya si Mang Tino. "Mariela, halika na. Baka nalipasan ka na ng gutom." Hila naman ito ng isang babae na kasama pero hindi siya umimik. Nagpatianod lang iyon. Papunta sa sasakyan pero nakatingin pa rin sa kanya at parang hindi malaman ang sasabihin. "Darius," anito pa ulit pero si Darius ay nakamasid lang. "Kinahihiya mo ba ako dahil ganito ako't ganyan ka na?" Hindi pa rin siya umimik hanggang sa makasakay ang mga yon sa van. Maluha-luha si Darius na sumakay sa pick-up. Paano na itatanong sa kanya ni Mariela ang ganong bagay? Alam nun sa sarili na hindi siya masamang anak. Hindi siya nanghusga sa estado ng isang tao, lalo na kung ina niya. Pero ang pagkakilala sa kanya ng babaeng nagluwal sa kanya ay iba. Sa kakapanghusga nun sa ama niya, hindi na nalaman kung anong klase ang totoong buhay ang naghihintay dun kung yun ay hindi naging mapili. Ipinagpalit pa nun ang tatay niya sa isang sinungaling na may-ari daw ng ektaryang palayan at nyugan. Yun pala, ni Katiting ay wala namang karapatan. Hindi bali na sanang katiwala lang, basta sana'y mabuting tao. Ang masama pa, pumili si Balbo ng babaeng may anak pero hindi naman siya tinanggap at nanay lang niya ang minahal. Paano siya iimik ngayon sa nanay niya kung ramdam pa rin niya ang sakit sa puso niya? "Yes, may signal na!" Yun ang tili na gumalantang sa buong sistema ni Darius nang pumasok siya sa kabahayan. Agad siyang napatingala matapos niyang bitawan ang screen. Naroon si Bella sa indoor balcony. Nagtatatalon at hinahalik-halikan ang smartphone. "Tama bang napasukan kong bahay, Aida?" Tanong ni Darius sa kasambahay na inabutan niya sa may salas. "Natawa mo na yon." "Opo, senyorito. Hindi lang siguro tayo sanay na maingay si senyorita." "May signal na raw." Ani yon saka nagmamadali ring na lumayas. Malamang para tignan din ang cellphone. Mga taong may kachat, hindi mabuhay nang walang signal. Inggit siya, wala kasi siyang kachat and he doesn't need one. Nasa indoor balcony na ang mapapangasawa niya. Bakit pa siya maghahanap ng kachat? Ngayon ni Darius na pagtanto na napakamatiisin talaga niya. Hinayaan niya si Bella na malayo sa kanya kahit na hirap siyang tanggapin nang umalis ito. Ang nanay niya iniwan niya noon. Kapag ayaw sa kanya ng tao ay hindi niya magawang ipilit ang sarili niya. Gusto niya kasi na makita ng mga taong nagre-reject sa kanya ang halaga niya, pero ngayon si Bella ng exemption sa ugali niyang yun. "Darius, may signal na!" Tuwang-tuwang sabi ni Bella nang masilip siya. Ngayon lang ni Darius ito nakita na parang batang masaya dahil
Sanay siya na mukha itong aristokrata kung kumilos. Well, Bella's just 22. Normal dito na kumilos pa rin ng ganon dahil bata pa naman talaga ito. He just looked at her and nodded, but to his surprise, she sneered. Ang sungit mo talaga. Noon na siya natawa. Para namang hindi ka nasanay na masungit ako. Oo nga pala, wala na palang bago dun. Labi ni Bella sa kasabay kibit balikat habang si Darius ay pumapanhik. Makakapag-chat na ako sa mga kaibigan ko sa Manila. Halata ni Darius na masayang masaya ito kaya tumango siya. Wala pa itong sagot sa inaalok niyang kasal pero hindi rin naman ito umiiwas sa kanya. Iniharap nito sa kanya ang smartphone at may mga pinapasok nga doon ng mga chats. Sinilip naman niya yun pero ang tinitignan lang niya ay ang mga lalaki na lalabas sa chathead. So far wala siyang nakikita. Puro mga babae ang nagchat dito at napanatag ang loob niya na hindi na nadagdagan ang mga karibal niya. Baka naman may tinatandaan ka ng maganda kong kaklase. Anito pa sa kapinagmasdan sa screen. Ang mga lumalabas na nagchat dito. Baka, aniya naman saka siya naiiling na nangingiti. Binaba niyang kamay nito sa kanya ito niyakap sa bewang. Baka yung may hawak ng smartphone ang gusto kong i-chat. Bella automatically looked up him but he kissed her on the corner of her lips. Pinakawalan ni Darius to kapagkuhan at kumurap lang naman ito. Magpapaasikaso na ako ng mga papeles kay attorney para sa civil wedding. Wait, parang hindi ko pa alam kung oo o hindi. Oo syempre dahil para sa'yo yun. Kapag nagtagal na't hindi nakialam ang nanay ko't sinabalbon, hiwalayan mo na ako. Sabi pa ni Darius at malakas ang loob niya dahil sisiguraduhin niya na hindi ito makakawala sa kanya sa oras na makasal silang dalawa. Bakit? Aagawin ba nila to sa'yo? Tanong ni Bella nang bitawan niya to. Hindi ko alam, wala silang karapatan pero hindi ako masamang tao, Bella. Kinabalbon wala akong pakialam pero kay mama, kahit anong mangyari ina ko pa rin siya. Natatakot lang ako na baka lumambot ako isang araw. At least ay nasa yung karapatan dito sa asyenda bukod sa akin. Pag-isipan mo. Tumalikod si Darius at iniwan ito. Para-paraan pa siya pero may katotohanan sa sinabi niya. Natatakot siya na baka dumating ang isang araw ay manaig ang kanyang pagiging anak. Walang pusong anak lang ang kayang magtiis sa magulang. At hindi si Darius ganun kahit pa puno ng sama ng loob ang puso niya. Naroon parating ina niya at hindi yun mawawala and Bella makes him happy. Narinig pa lang niya ang tili nito kanina ay napapangiti na siya. Ngayong puro kaaway ang nakikita niya. Gusto niya na nandito ito at inspirasyon niya sa lahat. Yun na lang naman talagang kulang sa buhay niya. Katuwang. Hindi ba sumasakit ang ulo mo sa akin? Pahabol na tanong ni Bella sa kanya na bahagyang napatigil sa kanya sa paghakbang. Ulo? Matagal nang masakit. Aniya pero nakita niyang humabang nguso nito nang lingunin niya. Ibang ulo naman ang sinasabi niya if she knows. Nakasilip si Bella sa may pader. Nakikita niya si Darius na umiinom ng alak. Hindi pa siya makatulog dahil pinag-iisipan niyang alok nito sa kanya. Now, he had given her so much headache. His offers bother her so much. Nagtanong siya sa kanyang kaibigan sa Maynila na si Bea kung siya ba'y papayag. Katatapos lang nila magkwentuhan tungkol sa lahat at alam nun ng kanyang sitwasyon ngayon. Ang sabi nun sa kanya ay bakit daw siya nahihirapan na magdesisyon. Madali lang naman daw humindi. Bakit daw masyado siyang apektado? Bakit nga ba? Gusto raw nung makita si Darius. Litratuhan daw niya ang lalaki. Ngayon, heto siya't nakasilip sa may pader pero napatulala na siya. Umiinom ng alak si Darius. Pulutan ay lechon. Sana all, pulutan lang ang lechon. Her phone vibrated so she looked at the chat right away. I'm waiting here, Alex. I want to see Brotherhood. Ani Bea sa kanya kaya inihanda niyang camera. Sinigurado niyang pinindot niyang flash para mag-off yon. Kunwari siyang nagsa-cellphone nang lumabas siya sa may pader. Tapos ay kinudakan niya si Darius. Bigla yung nag-flash. Ay, piste. Agad siyang nataranta at hindi alam kung paano magpapaliwanag pero umarko lang ang mga kilay ni Darius. The flashlight, napindot ko lang. Kandautal na paliwanag ni Bella sabay send niya kay Bea ng litrato ni Darius. Saan ka natutong magsinungaling, Bella? Tanong ni Darius sa kanya kaya nabwisit siya. Excuse me. Pamewang niya dito. I'm not lying, ano? Ipapatulfong ba ako kaya kapasipat-sipat sa akin kanina pa? Seryosong tanong ni Darius sa kanya kaya lalo siyang nataranta. Flash yun ng camera, hindi flashlight. Aba, hindi ni Bella alam kung paano siya magsasalita hanggang sa ginuso nito kung anong bagay sa likuran niya. Agad siyang napalingon at nakita niyang salamin sa dingding.
makikita doon ang pinagtataguan niya kanina. I saw you. Ah, buwiset. Napakamot siya sa ulo. Kasi si Beatrice gusto ka raw makita. Sinong Beatrice? Lumapit si Bella dito at naupo sa isang solohang sofa. Pero inagaw nito kagad ang smartphone niya. Daig pa nitong snatcher sa bilis. Isang pitik lang ay hawak na nitong kanyang aparato. Wala siyang nagawa nang magbasa ito ng mga chat nila ni Bea. You're invading my privacy, mister. Mataring nasabi ni Bella kay Darius. Ninanakaw mo ngang kagapuhan ko. Anito sa seryosohang paraan pero halos maubos siya at matawa. Excuse me. Ani niya sabay krus ng braso niya sa dibdib. Dinadaan niya sa katarayan ang kanyang pagkapahiya dahil tutok na tutok si Darius sa binabasa. Kaya naman pala hirap kang humindi sa kanya. Sinaalok niyang kasal dahil sobrang hot niya. Yun ang sabi ni Bea na kaibigan ni Bella sa chat. Seryoso lang si Darius at umiinom ng kanyang alak habang nakikimarites siya sa usapan ng dalawa. May litrato siya sa chat box. Ipinagsend ni Bella ang picture niya. Hindi ka na nakasagot dyan. Pasinsin ka na lang. He's so handsome naman kasi compared sa ex mong babaero. Habang hirap na hirap ka sa seminar kahit bumabagyo. Siya may binabagyo palang babae sa office niya. Ani pa ni Beatrice. If I were you, umuo ka na saka mo ipakita sa garapal mong ex na sinundan ka pa na kaya mo rin naman siyang palitan agad-agad. Now na. Sinarili ni Darius ang pagngiti. Gusto na niya si Beatrice dahil kampi ito sa kanya. Saka diba girl, ikaw naman ang may sabi na never kanyang pinatulan. Ever since pa sa mga kamalditahan mo. Knowing na hindi naman pala ikaw ang tagapagmana talaga. Mabait siya bukod sa super gwapo. Wait, send ko sa GC picture para mahatulan. He's Mirk. Baka naman lahat ng conversations ko binabasa mo na. Mataring nasita sa kanya ni Bella pero sinulyapan lang siya ni Darius. Maya-may minichat na sa GC, pinagsan ng kanyang litrato, may mga reactions kaagad, may wow at mga puso, ang daming nagchat. Baka naman GC na lahat ng mga kaklase ni Bella yun. Dahu, tanong ng isang babae sabay may emojing puso mga mata. Ang pogi, OMG, ano yung account niya? I want to stalk him and follow him. Ganun ang mga chat sa GC at lahat ay nag-scene. Puro yun mga kababaihan. Boto ba kayo para kay Bella? Tanong ni Bea. Nag-reply kagad ang mga yon ng puso at oo. Kala ko pa naman sa akin manliligaw at sa hotel kagad ang punta namin. Mukha siyang magaling, OMG. Mukha ring malaki, OMG rin. Natatawa na si Darius sa mga sagot na mga yon. Daig pa na mga yon ang nakakita ng isang model sa magazine. Yung mga tipong naguhubad. Hindi mo yan kaya, Bella. Mas malaki yan kay Abu Gago. Virgin ka pa naman. Kumibot ang mga kilay ni Darius at kagad na naibak ang conversation. What? Ginagago ba siya ng mga kaklase ni Bella? Paano to magiging virgin at 3 taon na nitong boyfriend ang hinayupak na si Harry Wilson? Oh no, mabagal bang lalaki yun para hindi maka-score? Sa loob ni Darius ay sobrang saya niya na wala pang nangyayari sa dalawa na yon. Baka para sa kanya talaga ang matagal na niyang inaasam na makuha na akala niya'y nakuha na ng iba. At kung hindi naman ay okay lang. Bali wala na yun sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay mahal niya si Bella at wala siyang pakialam sa hymen nito kung buo o hindi. Wala naman siyang mapapala dun. Ang puso nito at pagmamahal ang gusto niya, hindi ang virginity. Ibinaba ni Darius ang smartphone sa tabi niya saka siya uminom ulit ng alak. Binibenta mo pala ako. Aniya dito pero biro niya lang yon. Hoy, sinabi ko lang saka pinakita kong picture mo. Hindi kita for sale. Nakichismis ka na nga eh. Irap nito sa kanya. I don't mind. Hibit balikat niya saka ulit tumungga ng alak. Why are you drinking ba? About that balbon pa rin ba? Usisa ni Bella sa kanya. Bumuntong hininga si Darius. Nakita ko si mama kanina sa palengke. She saw me too. And inaway ka ba niya? So alam na niya na nandito ka. Tumango siya sa dalaga. Alam niya na rin na akong amo dito pero hindi niya alam na akin ang buong asyenda. He paused. Don't be offended, Bella. Humiling ito sa kanya't ngumiti. Totoo naman na sa'yo to. Bakit ka naman umiinom kung nakita mo siya? Hindi ko kasi siya pinansin. Pakaramdam kong sama akong anak na nagawa ko yun sa kanya. Kahit siya ang dami-dami namang kasalanan sa akin. Ikaw pang nagpoproblema sa pagdating nila ngayon. Buti sana kung hindi involved ang nanay mo. I understand how you feel because I know how good you are. Alam kong nahihirapan ka nakikita siya sa ganong estado. Tapos ikaw ganito, hasyendero,
Nanay mo trabahante mo. Sumandal si Darius sa sandalan at tumingin sa kisame. Alam mo yun na gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano. I want to give her something she could use for her living but I'm afraid. Baka abusuhin ni Balbon lahat at paulit-ulit silang lumapit sa akin. She nodded and her face showed compassion for what he felt. Marami silang kukunin sa'yo, hindi nila pwedeng kunin. Binili lang ni Papa ang Escobar pero mga ninot daddy mo pa rin ang nag-umpisa dito. Hindi ko to pwedeng sirain para lang sa mga walang kwentang tao. Kung hindi nga lang ako dinala ng nanay ko ng 9 na buwan at pinalaki, hindi ako mahirapang magdesisyon. I still owe her something and that's my life, he said. Tama ka. Ako nga kahit galit ako nun kay mommy, iniisip ko na lalaki ka niya, hindi ako makaalis ng buhay pa siya. Hindi ko siya maiwan kahit halos ayaw ko naman niya akong palapitin. Napalabi si Bella kay napating siya dito. The fact is, mga nanay natin sila. Pero ngayon, galit ako kay daddy kasi sinaktan niyang mommy ko. Samantalang sa kwento mo't sa diary niya, napakabait niyang babae. With just one mistake, dad had risked everything. Maswerte lang talaga siya na hindi siya iniwan ni mama. Ikaw naman ang tanga ng mama mo. Halos maibugan ni Darius ang alak at sabay silang natawa. Sorry for that, nito sa kanya. Totoo naman yun, naman niya. Tanga naman talaga si mama, hindi ko nga alam kung anong gusto nun kay Balbon. Well, baka hindi niya matanggap na nagkamali siya sa pagkakilala niya kay Tito Ferret. Kaya nag-stick na lang siya sa maling tao. Look at mommy. Kahit masama ang loob ni Bella sa daddy, nag-stay siya para masabi lang na may buo kaming family. Pero deep inside her, she was in pain. Baka bulag din sa pagmamahal ang mama mo, ganun. Marami talagang reason ng bawat tao sa desisyon nila sa buhay. We don't know Darius because we're not them. He nodded at her. Hindi ka ba umiinom? Umiling ito sa kanya't ngumiwi. Medical student ako. I guess I just don't want to ruin my liver. She said and he chuckled. Umpisa na ba to ng pagpapamukha mo sa akin na masamang uminom? Nasa sayo yan, kung maniniwala ka. Pero ako never talaga akong uminom. I guess you can, but very minimally lang. She shrugged and stood up. Give me my phone na. Kunin mo na. Ani yan naman saka uminom ulit. Humakbang si Bella takmang kukunin ng smartphone nito nang bigla ni Darius tong yakapin. Ay! Tili ng dalaga pero mabilis na itong naihiga sa sofa. Lasing na siya. Parang gumewang ang buong sistema niya. Darius, ano ba? Nahulog na yung phone ko. Nito nagpupumiglas pero hinawakan niyang dalawa nitong pulsuhan at sa kanya tinaas. Oh my God! May kili-kili! Nitong marahas na umiling. Nakapikit ito ng mariin kaya hinalikan niya sa leeg. She was so wrong for coming near him, wearing this stupid piece of shit. Para siyang adik na sininghot ito sa may panga. Nung bata ka pa, lagi ako naghihintay na matulog ka. Napatigil ito sa pagpupumiglas. I used to kiss you when you were already sleeping. What the? Hindi na ituloy ni Bellang sasabihin dahil agad ni Darius tong hinalikan sa labi. Hinaplos niya ito sa hita, paitaas pa ibaba at hindi naman ito tumututol sa ginagawa niya. Darius paused for a while and moved his lips on her jaws. Hindi niya inaasahan na ibabaling ni Bellang mukha pa kabila kaya halos mapamura siya sa isip. She likes it. Sukat sa kaisipan na yun ay tuluyang nanigas ang harapan ni Darius na diniin niya sa may puso nun at may kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya. Agad na napatigil si Darius pero pinilit niyang sariling ituloy ang ginagawa. Lalo nang hawakan siya ni Bella sa mukha at unti-unting tumugon sa halik niya. She softly moaned and it was music to her ears. May kakaibang tugon ng katawan nito sa kanya. She doesn't know how to kiss. Hinawakan niya ito sa panga at mariin iyon. Sa kanya hinalikan sa mapusok na paraan. She responded right away in a very delicate way. Ang isa niyang kamay ay naging pangahas na at ibinaba ang strap ng suot nitong damit pantulog. Hinawakan niya kagad ang isa nitong dibdib kaya halos mapapitlag ito. Sa kanya to ulit nilamukos ng halik habang ang kamay niya ay mariin na nakahawak sa kabuuan ni Bella. Kanya yun, wala nang iba. Napahigpit ang hawak nito sa buhok niya at hindi pa siya nasiyahan ay binaba niyang kanyang kamay papunta sa may pagitan ng mga hita nito. Darius! Agad na napatili ang dalaga pero tinakpan niyang bibig nito saka siyang umisi dito. He had waited and watched for her possible reaction when he immediately slid his fingers under her. Nalaki ang mga mata ni Bella habang siya'y napapikit. Ano tong nararamdaman niya? Para siyang nasusuka.
At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Doon ay bumaba ang driver, si Mang Tino. Senyorito, bati nun sabay po sa kanya pero hindi si Dario.